JP, gaano bang karaming driver yung umasa at kailan daw magre-reflect ang subsidy na ito sa mga account ng operator at driver? June, ayon nga sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi lang agad papasok sa lahat ng mga PUV operators na qualified yung pondo para dito sa fuel subsidy. Pero within a week ay magre-reflect din yan dun sa kanilang account at nakadepende yan sa pagpapasok ng Land Bank of the Philippines dun sa individual account ng mga qualified na PUV operators dito sa fuel subsidy. Ipinaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nakadepende sa Land Bank of the Philippines kung gaano nila katagal maitatransfer ang pondo ng fuel subsidy sa kanya-kanyang account ng mga benepisyaryo ng ayuda. Kasunod dito ng hinaing ng ilang PUV operators at drivers na sinubukang tingnan kung mayroon ng pumasok na fuel subsidy sa kanilang mga account kanina. Ayon sa LTFRB, nasa halos 50,000 na mga PUV operators ang inaasahang makatatanggap ng subsidiya ngayong araw mula sa National Capital Region at iba pang mga rehiyon sa bansa. Gayunman, may proseso pa rin itong pagdadaanan. Insakno ko lang kung gaano po nila kabilis iproseso yung mga perang dinownload na po ng gobyerno. But insofar as the LTFRB is concerned, downloaded na po yung pera. So nasa processing na po ng Land Bank yun. How fast can they credit the money to the individual accounts of the operators? Kanina po may tawagan po kami ng manager po ng Land Bank na siyempre po sa dami po ng accounts na kanilang i-credit. So pipilitin po nila kung ano po yung pinakamabilis po na may i-credit nila. Sa ilalim ng programa, nasa 1.3 million na mga operators at drivers ang target na maging benepisyaryo ng halos 3 billion pesos na fuel subsidy. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga modern jeep at modern UV Express, habang 6,500 pesos naman sa mga tradisyonal na jeep at iba pang PUV gaya ng minibus, public utility buses, taxi, tourist transport services, school transport services at transport network vehicle services. Habang ang mga delivery riders naman ay tatanggap ng 1,200 pesos at 1,000 pesos naman sa mga tricycle drivers. Ayon sa LTFRB, ang Department of Trade and Industry ang tutukoy kung sino ang mabibigyan ng fuel subsidy sa hanay ng mga delivery riders. Habang ang Department of the Interior and Local Government naman o DILG ang may hawak ng listahan sa mga mabibigyan na tricycle drivers. Sa mga may hawak na fuel subsidy card, maaari na itong makuha sa kanilang account sa Land Bank. Bagaman pwede itong ma-withdraw ng cash ayon sa LTFRB, mayroon namang pinipirmahan sa mga operator na undertaking kung saan nakasaad na hindi nila ito pwedeng gamitin sa ibang gastusin kundi para lamang sa krudo. Sa ngayon ay wala pa naman umanong natanggap na report ang LTFRB na mayroong ganitong kaso sa naunang distribusyon ng fuel subsidy. May undertaking din kasi sila isusubmit yung operator na gagamitin lang po nila yung kanila pong subsidy para po doon sa fuel. Tiniyak naman ng LTFRB na kahit magkaroon ng delay sa pagpasok ng fuel subsidy sa account ng mga PUV operators ay makukuha rin nila ito sa mga susunod na araw kung kwalipikado sila sa programa. Kung sakali mang magkaroon ng problema ay maaari naman silang dumulog sa kanilang opisina para may ayos ang pagkuha ng ayuda. Jun, nandito tayo sa may Tandang Sora Terminal sa Quezon City ng mga traditional na jeep at dito may mga nakausap tayo na mga driver operator na kanina meron na rin pumasok dun sa kanilang mga account at meron na rin nakagamit sa mismong mga gasoline station nito ngang 6,500 na matatanggap nila na fuel subsidy. Pero meron ding ibang mga driver at operator na sinubukan nila kaninang hapon na i-check yung kanilang mga ATM ng Land Bank pero wala pang nag-reflect na kanilang dun sa fuel subsidy, wala pa silang natatanggap. At inaasahan nga nila na sana makuha nila yan ngayong araw ay dahil mahal na, masyado nang mataas nila yung presyo ng diesel
Kaya dapat nila na makuha nila para makatugon dun sa kanilang pangangailangan sa gastusin sa gastos sa krudo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. JP, sa pagkakarinig ko kanina, sabi mo na pwedeng ma-withdraw ng cash yung subsidiya. Papaano naman malalaman ng LTFRB na yung subsidy na yon, na cash na withdraw, ay talagang fuel lamang o crudo lamang ang paggagamitan nito? Yes, Jun, natanungan natin sa LTFRB kanina, pero ang sinasabi nila, yung kasing pera, yung gamit ng mga operator ay land bank, pwede nilang may withdraw yun ng cash. Pero dahil may pinirmahan silang undertaking, dapat yung fuel subsidy ay gagamitin lang nila na pambili ng crudo. Ayon sa LTFRB, nikayat nila yung ibang mga operator na i-report kung meron mang ganung kaso dahil dapat nga ay magamit lang dun sa pambili ng crudo yung kanilang makukuha ng fuel subsidy. Ayon naman sa LTFRB, i-monitor nila yung ganung sistema at ayon sa LTFRB, monitor nga nila yung ganung sistema dun sa mga operator na hindi dapat magamit sa ibang gastusin itong makukuhang fuel subsidy na manggagaling sa gobyerno. Kasi nga, yung limbawa niyan, kahihintay nung jeepney driver o operator, wala nang pera. Ginamit muna yung kanyang pera pang crudo, ipang-ano niya lang ang bagay, re-reverse niya para sa bigas naman na dapat niyang bilhin. Di ba ganun yun, JP? Yes, June. Kaya ang nabanggit ng LTFRB dapat i-report din dahil nga base dun sa undertaking, dapat sa fuel subsidy lang gamitin yung pera at nakadepende na dun sa mga operator yung talagang pagsunod nila dito sa programa ng pamamahagi ng fuel subsidy. June? Okay, maraming salamat, JP Nunez.